Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Ma'am Jessica Borromeo, ang inyong guro sa ESPE. Simulan natin ang araw na ito sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Ama, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa lahat ng biyaya at patuloy na paggabay sa amin. Patawarin mo po kami sa mga pagkukulang namin sa aming kamalian. Biyayaan niyo po kami ng karunungan, kagalingan at kahusayan sa aming pag-aaralan sa araw na ito. Ito ang aming taos-pusong pagsamba at panalangin namin, nagmula sa iyo lamang, aming tagapagligtas. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong quarter at ang ating pag-aaralan natin para sa unang linggo ay ang bertud ng pagpapasalamat. Ating suriin at pagnilay-nilayan ang ating aralin sa unang linggo, ang pasasalamat bilang bertud. At ang ating gagamitin na self-learning modules ay mula sa Learner's Packet KS3, ESP8, Week 1 and 2 mula sa rehiyon ng Calabarzon. Sa pag-aaralan natin ngayong linggo, dito natin matutuklasan kung gaano importante ang salitang salamat sa pang-araw-araw nating ginagawa. At lalo't higit sa lahat ng mga taong nakatulong sa atin at lalong higit sa mga pamilya na nakapaligid sa atin. Ngayon, handa na ba kayong matuto para sa ating aralin? Magaling! Narito ang ilan sa mga layunin sa aralin na ito. Una, natutukoy ang mga biyayang natatanggap mula sa kabutihang loob ng kapwa at mga paraan ng pagpapakita ng pasasalamat. Ikalawa, nasusuri ang halimbawa o sitwasyon na nagpapakita ng pasasalamat o kawalan nito. At ang panghuling layunin ay nagpapatunayan na ang pagiging mapagpapasalamat ay ang pagkilala na ang maraming bagay na napapasayo at malaking bahagi ng iyong pagkatao ay nagmula sa kapwa, na sa kahuli-hulihan ay biyaya ng Diyos. At inaasahan ko na sa pagtatapos ng ating aralin ay magagamit din natin ang mga bertud ng pagpapasalamat at pagpapakita ng utang na loob sa lahat ng mga taong tumulong sa atin. Kaya mga batang grade 8, ihanda nyo na ang inyong mga activity sheets, ang kwaderno at ang inyong ballpen, at sulatin din natin ang iba't ibang klase ng bertud ng pagpapasalamat. Para sa ating mga gawain, tiyak na sundan nyo lamang ang nakasaad sa WHLP mula sa Learner's Packet ng Rehiyon 4A Calabarzon. Sa gawain ito, nakikilala mo ba kung sino ang mga nasa larawan? Surihin at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Maaari ninyong gawin ang unang gawain na ito sa loob ng 1 minuto. Unang tanong, sino-sino ang mga taong nasa larawan? Ikalawa, anong mensahe ang nakasaad sa larawan? Ikatlo, bakit mahalaga ang pagpapasalamat sa mga frontliners? Ikaapat, ano-anong mga sitwasyon o pangyayari ang nagbibigay sa iyo ng pagpapasalamat sa iyong kapwa? At
ang panghuli, paano mo ipapahayag ang iyong pasasalamat sa mga nasa larawang iyong nasuri? Matapos mo sagutin ang gawain ito, nakuha mo ba ng tama ang mga sagot? Nakilala mo na ba kung sino ang mga nasa larawan? Sila lang naman ang mga makabagong bayani sa panahon ng pandemya. Sila ang mga frontliners na handang tumulong at kumabay sa atin upang tayo ay ingatan sa matinding pagkataas ng COVID-19 cases sa bansa. Kaya marapat lamang na sila ay bigyan pasalamatan sa lahat ng sakripisyo at oras na inaan nila sa pagtulong nila sa kapwa. Ang mga mahalagang katanungan ay, sino nga ba ang pinagkakalooban mo ng tulong upang ikaw ay mabigyan ng pagpapasalamat? Kilala mo na ba kung sino ang lahat ng mga taong nagpakita sa iyo ng kagandahang loob? Nagawa mo na bang magpasalamat sa kanila sa kabila ng iyong paghihirap at pagmamalasakit tungo sa iyong kabutihan? Sa ikalawang gawain natin, iisa-isahin natin ang lahat ng mga taong nagpakita ng pagmamalasakit sa atin na dapat natin pasalamatan. Gagawa tayo ng isang gratitude box sa loob ng 2 minuto. Isulat lamang sa loob ng chart kung sino ang mga tao nagpakita sa iyo ng kagandahang loob at ang mga pamamaraan kung paano mo siya pinasasalamatan sa kanyang ipinakitang kabutihan sa iyo. Narito ang isang halimbawa ng pagsasagot sa aktibidad na ito. Lagyan lamang ng pangalan, mga naipakita niyang kabutihan sa inyong buhay at ang paraan ng iyong pagpapasalamat. Gawin lamang ang activity na ito sa loob ng 2 minuto. Nagawa niyo ba ng maayos at maganda ang mga panimulang gawain? Mahusay! At dahil sa magandang inyong ipinahaging sagot, binabati ko kayo. Marami kayong dapat na malaman sa araling ito. Alam niyo ba na ang salitang salamat ay ang isang gawi ng mga taong mapagpasalamat? Tama! Dahil ang lahat ng mga taong mapagpasalamat ay ibinabalik ang lahat ng mga biyaya, lahat ng mga tamang gawi sa kanyang kapwa at sa lumikha na ang ating Panginoong Hesukristo na siya nagbigay sa atin
ng biyaya. At sa Ingles, ng pagpapasalamat ay tinatawag na gratitude. Ang gratitude ay nagmula sa tatlong salita. Ang una ay ang gratus o nakalulugod, gratia o pagtatagi, at ang salitang gratis na ang ibig sabihin ay libre o walang bayad. Ngayon alam na natin kung saan nanggaling ang ibig sabihin ng pagpapasalamat. Kung babalikan ang iyong mga naging sagot sa ikalawang gawain, sino-sino sa inyong mga inilista ang napasalamatan mo na ng lubusan? Bakit sila ang napili mong pasalamatan sa mga pagkakataong ito? Magaling! Napatunayan ninyo na kayo ay ang mga taong marunong magpasalamat sa inyong kapwa. Indikasyon lamang ito na ang karamihan sa atin ay may gratitude o kinatawag na utang na loob. Ibig sabihin lamang nito, ang bahagi ng ating pagkatao ay ang marunong magpahalaga sa mga taong nakagagawa sa atin ng kabutihan. Malaga na isipin na magandang nagagawa nito sa sarili, lalo na sa mga taong dapat paglaanan ng pasasalamat. Mahalaga rin na malaman ng tao kung kanino tunay na nagmumula ang mga biyayang natatanggap. May mga tatlong bahagi na pagpapasalamat ayon kay Santo Tomas de Aquino. Una ay ang pagkilala sa kabutihang ginawa ng kapwa, gaya na lamang ng pagsauli ng pera o ang pagtulong sa iyong kapwa kapag ito ay may kailangan na asikasuhin o gawin. Pangalawa, ang pagpapasalamat sa kabutihan na ginawa ng kapwa, kaya na lamang ng simpleng pagbitbit ng lahat ng mga iyong pinamili sa iyong tindahan kung kinakailangan itong bitbitin ng isa o hanggang dalawang tao lamang. At ang panghuli ay ang pagbabayad sa kabutihan ng ginagawa ng kapwa sa abot ng iyong makakaya. Kaya na lamang na pagtulong mo sa kapwa bilang tanda na ikaw ay tumulong ng higit isa o dalawang beses sa mga taong nais mong tulungan sa kabila man ng sakuna o ng mga unos na dumating sa inyong buhay. Sa susunod na gawain sa pagkatuto, suriing mabuti kung paano ipinakita ng isang bata ang kanyang pagpapasalamat sa kanyang guro. Sa inyong WHLP, gawin lamang ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin ang nasa ibaba at sagutan ang mga sumusunod na tanong at gawin ito sa inyong sagutang papel. Narito ang maikling seleksyon. Isang guro ko noong elementarya ang nagpakita ng kakaibang dedikasyon sa kanyang propesyon. Hindi na niya naisipang mag-asawa at inilaan na lamang niya ang kanyang panahon sa pagtuturo sa amin. Napakabait niya at mapag-unawa sa aming kakulangan. Kaya sa aming pagtatapos, sinabi ko sa kanya na siya ang pinakapaboritong guro ko at binigyan ko siya ng isang liham pasasalamat. At sinabi ko rin sa kanya na hindi ko makakalimutan ang mga naituro niya sa akin. Batay sa inyong binasang maikling sanaysay, sino ang pinasalamatan ng batang mag-aaral?
Tama, dahil ang pinasalamatan ng bata na mag-aaral ay ang kanyang guro noong elementarya. Sa tingin ninyo, bakit kaya niya pinasalamatan ang kanyang guro? Naiisip niyo ba kung anong kanyang dahilan? Mahusay! Dahil sa kanyang kabutihan at kabaitan sa kanyang matayagang pagtuturo ay napasalamatan niya nito ang kanyang guro noong elementarya lamang. Ikatlong katanungan. Anong mga katangian ng kanyang guro ang kanyang ipinamalas sa kanyang mga estudyante? Pagbigay nga ng isa? Magaling! Ang kanyang guro ay napakabait at maunawain sa kanilang kakulangan. Ika-4 na tanong. Sa anong paraan kaya niya ipinakita ang kanyang pasasalamat sa kanilang guro? Alam niyo ba kung anong tamang sagot? Mahusay! Sa pamamagitan ng pagsulat ng liham pasasalamat niya, idinaan ang kanyang pasasalamat sa kanyang guro. At ang ikahuling katanungan, kailan niya iniabot sa kanyang guro ang liham ng pasasalamat? Tama! At napakahusay ninyo. Iniabot niya ang kanyang liham pasasalamat sa kanilang araw ng pagtatapos. Handa na ba kayong sagutin ang mga katanungan ito? Ihanda na ang sagutang papel at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, nagkaroon ka na ba ng ganitong pag-alala sa mga taong nagpakita sa iyo ng pagmamalasakit? Magbigay ng isa. Ikalawa, naipakita mo ba ang iyong pasasalamat ay sa simpleng paraan lamang? Maglahad ng maikling karanasan sa inyong sagutang papel. Ikatlo, ano ang pakiramdam mo nung naipakita o naiparamdam mo ang iyong pasasalamat? At ang panghuling katanungan, bakit lubos na pinapapasalamat ang lahat ng mga pangyayaring naganap sa iyong buhay? Ipaliwanag mo. Kung nasagot ninyo ang mga katanungang ito, mahusay. Bukod sa pagbibigay ng liham pasasalamat, paano mo maipapakita ang iyong pagiging mapagpasalamat? Narito ang ilan sa mga pamamaraan ng pagpapakita ng pasasalamat. Ang una ay magkaroon ng ritual na pasasalamat kaya ng simpleng panalangin bilang pagpapasalamat sa mga tao o bagay na iyong ipinagdarasal. Kaya na lamang ng lahat ng mga biyayang natatanggap natin sa pang-araw-araw. Pangalawa, magpadala ng liham pasasalamat sa mga taong nagpakita ng kabutihan o higit na nangangailangan ng iyong pagpapasalamat. Kaya na lamang ng ginawa ng batang tumulong sa kanyang guro ay pinakita niya ang pagpapasalamat sa pamamagitan ng pagbigay ng liham pasasalamat. Ikatlo, bigyan ng simpleng yakap o taktik
sa balikat kung kinakailangan. Ito ay ang tanda ng pagmamalasakit o pagmamahal sa iyong kapwa, kaya na lamang ng pagtulong mo at pagdamay mo sa kanya sa anumang oras ng iyong kagipitan. Ika-4, pagpasalamat sa bawat araw na dapat may mabuhay na may positibong pananaw, dahil ito ay may magandang epekto sa pangangatawan ng isang tao kapag tayo ay nakakapag-isip ng magandang bagay. Ika-5, ang pangongolekta ng quotations ay makakabuti rin sa iyong pakiramdam. Maaari mo ding gamitin ang Facebook, Messenger o Internet upang padalhan ang mga taong gusto mong pasalamatan ng may positibo at may masayang emosyon. Ika-6, kumuha ng kabutihang loob sa iyong kapwa nang hindi naghaantay ng anumang kapalit. Kaya na lamang ng pagbigay ng kaunting tulong tulad ng bigas, pagkain at kung ano-ano pa mga pangangailangan sa panahon ng krisis. At ang panghuli, pagbigay ng munti o simpleng regalo bilang pag-alala sa kanyang kabutihang ginawa niya sa iyo. Kahit simple man o hindi masyadong mamahalin ang iyong ibinigay na regalo, ay malaking tulong na rin ito upang bigyang pasalamatan ang lahat ng mga taong importante sa iyong buhay. Tandaan lamang, ang pasasalamat ay hindi lamang ang pinakadakilang bertud, ngunit ang magulang ng lahat ng mga bertud. Ayon yan kay Marcus Tullius Cicero. Mahalaga din na ang pasasalamat ay ginagawa lamang sa mga taong importante sa iyo at lalo tigit sa lahat ng mga taong tumulong sa iyo upang mapabuti ang iyong pamumuhay. Lagi ring tandaan, ang pagsasabi ng pasasalamat ay maraming benepisyong nagagawa sa tao. Nararapat lamang nito ay isabuhay para na rin sa pamamagitan ng magandang pakipag-ugnayan sa kapwa ay masasabi natin ang lahat ng mga bagay na importante para sa lahat ng mga taong nagbibigay sa atin ng halaga. Sa susunod naman na gawain sa pagkatuto ay dito mo malalaman kung nagagawa mo ba o hindi mo pa nagagawa ang pamamaraan ng pagpapasalamat. Sa gawain sa pagkatuto bilang 2 ay sagutin lamang ng buong katapatan ang mga sumusunod na katanungan sa inyong sagutang papel. Unang tanong, alin sa mga paraang ito ang nagawa mo na sa mga taong gumawa sa iyo ng kabutihan? Ikalawa, alin naman ang hindi mo pa nagagawa? Bakit? At ikatlo, ano naman ang hindi mo kayang gawin? Bakit at ipaliwanag? Simulan mo na ngayon ang pagpapakita ng iyong pagpapasalamat, hindi lamang 1 beses, kundi 10 beses. At meron tayong dagdag kaalaman. Ang pagpapasalamat ng 10 beses sa 10 taong iyong nakakasalamuha, sa iyong taon na nakakasama sa araw-araw, ay malaki ang benepisyong may babalik sa ating katawan. Gaya ng pagbabalik ng sigla at pagiging kampante na lalo kang makakagawa ng mabuti sa kapwa. Ngayon, subukan nyo naman magpasalamat sa iyong mga kasama, sa inyong bahay, sa inyong opisina, sa inyong eskwelahan, at
tingnan mo kung anong magiging magandang epekto sa iyong katawan. At lagi ninyong tatandaan, ang pagsasabi ng pasasalamat ay may dalang benepisyo sa ating katawan. Nararapat lamang na ito ay sa buhay natin sa araw-araw para na rin sa pamamagitan ng magandang pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa. Bahagi na nga ng kultura ng Pilipino ang pagbibigay ng pasasalamat sa taong lumikha. Yan ay pinapakita po sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang ritual o pagdiriwang, gaya ng iba't ibang mga piyesta o festival na ginaganap sa buong Pilipinas kada taon. Sa pagpapasalamat, dito natin pinapakita ang kahalagahan ng isang taong tumulong sa atin. At lalo't kinikilala ng mga taong mapagpasalamat ang kanyang tulong at suporta sa kanyang mga magulang, sa kanyang guro, at lalo't higit sa kanyang mga nakakapaligid sa kanya, gaya ng kanyang mga kaibigan at mga kakilala sa buhay. Nagustuhan niyo ba ang ating pinag-aralan sa araw na ito? Paki-heart naman kung gustong-gusto niyo pang malaman ang iba pang mga gawain sa mga susunod pang mga aralin. Sa ating pagtataya, gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Suriin mabuti ang mga sumusunod na sitwasyon na nasa ibaba. Tukuyin kung ito ay nagpapakita ng pasasalamat o hindi. Isulat lamang sapat lang ang T kung ito ay tama o M naman kung ito ay mali. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang tapusin ang ebalwasyong ito. Una, malimit humingi ng nauusong gamit si Joan sa kanyang mga magulang dahil naniniwala siya na kaya nagpapakapagod ang mga ito sa pagtatrabaho ay upang mabigyan siya ng magandang buhay. Ito ba ay tama o mali? Ikalawa, araw-araw na nagdarasal si Marco pagkagising at bago matulog. Ito ba ay tama o mali? Ikatlo, naging maganda ang pamumuhay ni Ella dahil sa pagsusumikap sa buhay sa kabila ng pagiging ulila. Ipinangako niya sa sarili na hindi makakalimot na magbigay ng donasyon tuwing Pasko sa isang ampunan na malapit sa tirahan niya. Ito ba ay tama o mali?
Ika-4, pihingan si Clara sa pagkain at pagpiling huwag na lamang kumain kung hindi niya gusto ang nakahain sa mesa. Ito ba ay tama o mali? At panghuli, naputol ang mga binti ni Jaime dahil sa isang aksidente. Gayunpaman ay naisipan niya maglunsad ng YouTube channel upang magbigay ng lakas ng loob at inspirasyon sa mga taong may katulad niya ng sitwasyon. Ito ba ay tama o mali? Natapos po ba ng mahusay ang ating gawain? Ngayon ay pagnilay-nilayan natin ang bawat sagot sa mga katanungan ito. Tayo na at suriin ang mga sagot sa ebalwasyon. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay T. Sa ikalawa naman, ang sagot ay T. Ikatlo, letrang T. Ika-4, letrang M. At ika-5, letrang T. O, nakuha mo ba lahat ng tama ang lahat ng mga kasagutan na aking ibibigay? Mahusay! Dahil dyan ay bibigyan ko kayo ng iba pang mga activities na makikita ninyo sa WHLP. Para sa unang performance task, inaatasan ko kayo na bumuo ng isang talumpati na naglalaman ng mga taong gusto mo pasalamatan. Gawin lamang nito sa isang malinis na papel. Isulat din kung paano sila naging parte ng iyong buhay at nakatulong upang ikaw ay mabuhay ng maayos at maganda. Lagyan lamang din ng magandang pamagat ang iyong talumpati na angkop sa inyong ilalahad na kwento batay sa isinagawa ninyong sitwasyon sa gawain sa pagkatuto bilang 4. Narito ang ilan sa mga pamantayan para sa gawain ito. Maaaring tignan lamang ang criteria o rubrics na makikita ninyo sa WHLP.
paglalahad, nilalaman at tema ng talumpati. Suriin mabuti kung maayos, malinaw at tama ang mga pagkakasunod-sunod at may laman at angkop ang mga salitang ginamit at naaayon din sa pamagat ang naging tema. Huwag kakalimutan na lagyan ng pamagat ang inyong talumpati. Para sa unang performance task, maaaring inyong ipasa ang inyong talumpati pagkatapos ng linggong ito. Sumangguni lamang sa inyong guro sa pamamagitan ng chat o text message para sa iba pang mga katanungan. At sa pagtatapos ng ating aralin, kumpletuhin mo ang pangungusap na nasa ibaba. Ang pagpapasalamat ay kung nasagot nyo ang mga katanungan na ito, isulat nyo lamang sa inyong comment section o bisitahin lamang ang group page ng Edukasyon sa Pagpapakatao 8 ng Abuyod National High School. At lagi nating iisipin na mahalaga na marunong tayong magpasalamat sa ating kapwa at alalahanin natin na ang tulong ng ibang tao ay nagiging makatagumpay tayo sa ating buhay kapag binabalik din natin ang lahat ng ating mga mabubuting gawa sa ibang tao. Ako ay natutuwa at sinamahan nyo sa loob ng isang kalahating minuto para sa ating aralin. Muli po, ako po ang inyong naging guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-8 baita, Binibining Jessica Marie S. Borromeo mula sa mataas na Paaralang Nasyonal ng Abuyod na nag-iiwan ng katagang pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral sa kabila ng pandemya dahil tayo po ang magiging gabay at tulay sa lahat ng mga batang Abuyod at sa buong Rizaleño. Sulong, Blue Rizal!